Nagmamakawa si Putin para sa tigil putukan. Isang matunog na sagot ng Ukraine, walang tsansa. Habang simple lang ang Victory Day Parade ng Rusya na nagpapakita ng kanilang kahinaan, patuloy namang pinaparamdam ng Ukraine kay Putin na wala nang ligtas na lugar sa Rusya. Lugod ang Moscow matapos ang malakas na atake ng Ukraine na nagpapakitang kaya nitong tamaan ng Rusya sa loob, bagay na kinatatakutan ni Putin. Noong Mayo, kumalat ang balita na nagawa ng drone operators ng Ukraine ang isa sa pinakakahangahangang pag-atake laban sa Rusya. Isang pangkat ng 347 na mga drone ang sumalakay sa teritoryo ng Rusya, tinamaan halos lahat ng mahahalagang rehiyon ng Rusya. Kabilang na ang pinakamahalaga sa lahat, ang Moscow. Nangyari ang pag-atake ilang araw bago ang Grand Victory Day Parade ng Rusya, na naging babala kay Putin na kayang abutin ng Ukraine ang parada anumang oras. Mamaya natin tatalakayin kung ano ang tinamaan ng Ukraine. Mahalaga rin ang mensahe ng pag-atake. Ang ginawa lang ng Ukraine ay inilantad ang katotohanan na target ang Moscow kahit pa sa panahong mas maigpit ang seguridad kaysa dati. Inurong na ang mga depensang panghimpapawid at pilit ni Putin pigilan ang mga drone ng Ukraine. Pero wala ni isa ang gumagana. Patuloy na umaatake ang Ukraine ng mas malalim sa Rusya. Ang malawakang pag-atake ng Ukraine kagabi ay tumama sa ilang mahalagang pasilidad militar sa Russia, kabilang ang kompleks ng lohistika malapit sa Moscow. Ang Excelenova Plus Telegram channel ang may balita dahil naglabas ito ng video na napapakita ng usok na umaakyat mula sa Nara Production at Logistics Site sa Naro-Fominsk na matatagpuan sa timog kanluran ng mismong Moscow. Ayon sa Kyiv Post, ang malaking pasilidad na pinapatakbo ng Russian Defense Ministry ay sumasaklaw ng 0.77 square miles at pangunahing imbakan ng mga kargamentong militar na ipapadala ng Russia sa Ukraine. Hindi pa doon natapos ang Ukraine. Moscow ang pangunahing target. Ngunit hindi lang ito ang tinamaan nung gabi bago ang ikapito ng Mayo. Nagbahagi pa ng ilang mga video ang Excelenova Plus at isa na rito ay mula sa rehiyon ng Bryansk sa Russia na nagpapakita kung paano nakapuntos ng ilang tama ang mga drone ng Ukraine sa pamamagitan ng pag-iwas sa bumabagsak na air defense ng Russia. Tintarget ng Ukraine ang 20 rehiyon sa Russia sa malawakang pag-atake, kabilang Samara, Tula, Tver at Rostov Oblast. Nagkaroon din ng pag-atake sa sinasakop na Crimea at laban sa mga lokasyon sa Black, Caspian at Azov Seas. Galit na galit ang Rusya. Agad silang nagpropaganda laban sa Ukraine. Tinawag itong teroristang aksyon dahil tinarget ng Ukraine ang kabisera ng Rusya. Nakakatawa yan dahil hindi naman tinamaan ng Ukraine ang mga tirahan sa Moscow. Tinarget nito ang pasilidad militar na nagsusupply sa tropang Ruso sa unahan. Hindi yan terorismo, kundi pagtatanggol laban sa mananakop sa iyong lupain. Walang kwentang sigaw ng terorismo ng Russia kung si Putin mismo ang nag-uutos ng halos araw-araw ng mga pag-atake ng drone sa mga lungsod ng Ukraine, kabilang ang Kyiv. Sa katunayan, isang araw bago pinakawalan ng Ukraine ang pinakabagong dagsa ng mga drone nito, isang drone ng Russia ang tumama sa isang kindergarten sa Ukraine bilang bahagi ng serya ng mga pag-atake na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 24 na sibilyan. Isa lang ang terorista dito at walang duda, Russia ito. Sinusubukan ng Moscow na maliitin ang pag-atake ng Ukraine. Inulat ni Moscow Mayor Sergei Sobyanin na naipabagsak ng air defense ang 11 Ukrainian drone at kasalukuyang nagtatrabaho ang emergency crew sa mga tinawag niyang mga lugar na tinamaan ng debris. Walang nabanggit tungkol sa matagumpay na pag-atake ng Ukraine sa pasilidad ng Naro-Fominsk. Kahit na nagsimulang kumalat sa social media ang mga video na nagpapakita ng usok na tumataas mula sa nasabing pasilidad ng lohistika. Parang mas gusto niya magbulag-bulagan. Kung hindi mo pag-usapan ng matagumpay na atake sa Moscow, parang hindi ito nangyari. Maaring paraan ngayon, pero di pa rin ito binabago na tinamaan ng drone ng Ukraine ng Moscow. Ngayon, ang mga drone na lumilipad papasok sa himpapawid ng Moscow ay isa ng malaking problema para kay Putin. Gaya ng sinabi namin kanina, malinaw na mensaheng naipadala na kayang makarating ng mga drone ng Ukraine halos kahit saan nila kailangan sa loob ng Russia. At tatalakayin pa natin yan mamaya. Pero sa likod ng problemang ito, may mas malaki pang issue. Nangyari ang ginawa ng Ukraine bago ang Victory Day Parade ng Russia. Ang parada na dapat sana'y pagdiriwang ng tagumpay ng Soviet Union kontra Nazi noong World War II ay mistulang anino na lang ng dati. Dapat ipagdiwang ang Victory Day sa Russia na ang Moscow ang pangunahing sentro. Kadalasan, ipinapakita ang mga kagamitang militar ng Russia habang si Putin ay bihirang lumalabas
at mayabang na nanonood ng parada ng mga sasakyan at sundalo. Sa Mayo 9, walang magaganap na katulad ng inaasahan natin sa Victory Day. Iniulat ng Pravda na halos 1/4 regional na kabisera sa Russia ang hindi na magdaraos ng parada o selebrasyon para sa Victory Day. May 37 na magdaraos ng parada na walang gamit militar o may mahigpit na restriksyon. Kaya halos hindi na ito matatawag na selebrasyon. Kasama ang Moscow sa mga lugar na walang ipapakitang kagamitan. Unang beses mula, 2007, walang ipapakitang kagamitang militar ng Russia sa parada sa Red Square na may malamlam na atmosfera. Para idiin na hindi na selebrasyon ng Victory Day, ipinag-utos ni Putin na patayin ang mobile internet at SMS habang isinasagawa ang okasyon. Hindi ito parada, kundi maagang prosesyon ng libing para sa desperadong leader ng Russia na alam na malapit na ang wakas niya. Malinaw itong palatandaan ng desperasyon ni Putin. Napigilan ng drone ng Ukraine na makapasok sa Moscow sa araw ng kanyang mahalagang okasyon. Walang silbi magpadala ng drone kung walang target na gamit militar. Pero lalo pang pinatindi ng Russia ang malinaw nitong pagpapakita ng kahinaan sa pamamagitan ng pag-aatakas sa Ukraine na sundin ang tigil putukan sa katapusan ng linggo kung kailan gaganapin ang araw ng tagumpay. Ang tigil putukan na iyon ay nakatakdang gawin mula Mayo 8 hanggang 9 na naging dahilan para batikusin ng Ukraine ang Russia sa pagtatangkang gamitin ang araw ng tagumpay para magmuhang siya ang mabuting panig sa pamamagitan ng pagdeklara ng tigil putukan. Iminungkahi ng Ukraine ang sariling tigil putukan mula Mayo 5 hanggang 6. Baka nahulaan mo na ang sumunod na ginawa ng Russia. Ilang oras matapos ipanukala ng Ukraine ang tinawag ni Pangulong Volodymyr Zelensky na unilateral na rehimen ng katahimikan, umatake ang Russia. Mahigit 1,800 pag-atake ng Russia ang naitala sa Ukraine kahit may mungkahing tigil putukan, kaya sinabi ni Zelensky na gaganti ang Ukraine tulad ng ginawa ng Russia. Ang mga pag-atake noong Mayo, 7 sa Moscow at iba pang lugar, ang unang beses na ibinalik kay Putin ang sarili niyang ginawa. Kailangan nating hintayin ng Mayo 8 at 9 para malaman kung susundin ng Ukraine ang tigil putukan na hinihingi ni Putin matapos hindi pansinin ng Russia ang kahilingan ng Ukraine. Ipinapakita ng mga kilos ng Russia ng tigil putukan na iminungkahi ni Putin ay isang lantad ng pagtatangka para pigilan ng Ukraine sa pag-atake. Hindi ito tungkol sa paggalang sa araw ng tagumpay o sa pagtatangkang isulong ang proseso ng kapayapaan. Ang mga hinihingi ni Putin para sa tigil putukan at mga paghihigpit sa parada sa Moscow ay dahil lang sa takot sa mga drone ng Ukraine. Ipinakita na ni Putin ang takot bago pang bagong pag-atake ng Ukraine sa Moscow. Ito na ang pangalawang pag-atake sa loob ng wala pang 1 linggo sa kabisera ng Russia. Pero bago natin pag-usapan yan, isang mabilis na paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Kung may natututuhan ka mula sa aming channel, siguraduhin mag-subscribe ka para hindi mo ma-miss ang alinman sa aming mga upload. 2 araw bago umatake ang Ukraine, may mga drone ang pumasok sa kabisera ng Russia. Isa sa mga drone ay tumama sa marangyang apartment building sa isa sa pinakamarangyang residential district ng Moscow. Hindi tiyak kung iyon ang layunin ng Ukraine. Hindi karaniwan sa Ukraine na targetin ng sibilyan, kaya posibleng tama ang Russia na sisihin ang drone debris. Pero kahit ano pang nangyari, nagdulot na ito ng matinding taranta kay Putin. Ilang oras matapos makumpirma ang pag-atake, agad tinanggal ni Putin si General Viktor Abzalov, namumuno sa depensa ng himpapawid ng Moscow. Maliwanag na hindi yon sapat. Matapos ang 2 araw, muling nakalusot ang mga drone ng Ukraine sa himpapawid ng Moscow at nakahanap ng mas mahalagang mga target kaysa noong Mayo 5. Ipinapakita ng mabilis na reaksyon ni Putin sa dagsa ng mga drone ng Ukraine na siya ay nasa bingit na at napapansin niyang lumalakas sa mga pag-atake gamit ang drone. Hindi lang basta nasa listahan ng Moscow, abot na rin ito ng pinakabagong henerasyon ng mga malalayong drone ng Ukraine, kaya kayang paulit-ulit na atakihin ng Kiev. Wasak na ang plano ng Russia para sa Victory Day at dahil hindi nila ginagalang ang hiling ng Ukraine na tigil putukan, siguradong pinag-iisipan na ni Putin at ng kanyang mga kasama kung itutuloy pa ang natitirang parada. Alam ng Ukraine ang epekto nito kay Putin at masaya silang ipaalam ito sa leader ng Russia. Isang araw, bago ang bagong atake ng Ukraine sa Moscow, malinaw nilang tinanggihan ang panawagan ng Moscow para sa tigil putukan o pansamantalang kapayapaan sa Victory Day. Isang hindi pinangalan ng opisyal na nakausap ng Kiev Independent ang nagsabi, "Hindi namin nakikita ang dahilan para sundin ito para lang sa parada," na ang ibig sabihin ay ipinaabot ng Ukraine kay Putin na hindi sila magpapaloko sa kahit anong pakana niya. May posibilidad bang may sumunod na pag-atake sa Moscow sa Mayo 9? Kung oo, malamang hindi ang parada mismo ang tatargetin ng Ukraine,
dahil walang ipapakitang kagamitang militar. May kakaibang dating ang ideya na si Putin o bodyguard niya ay nanonood ng parade sa Moscow habang may drone attack ng Ukraine sa mga military facilities sa reyon. Sa kabila ng lahat ng ito, sinusubukan ng Russia na ipakita ang kanilang kapangyarihan kahit na ang takot at paranoia ni Putin ay umaabot na sa antas na hindi pa natin nakita noon. Matapos atakehin ng Ukraine ang Moscow, nagbabalang Russia sa mga dayuhang embahada sa Kiev na lumikas ng kanilang mga tauhan. Bakit? Sabi ng Moscow, kung umatake ang Ukraine sa Russia sa araw ng tagumpay, tiyak nagaganti ang Russia. Hindi ito basta nalik na mensahe. Ang tagapagsalita ng Ministeryo ng Panlabas na Ugnayan ng Russia na si Maria Zakharova ay naglabas ng video sa Telegram para balaan ang mga embahada. Ramdam ang kakatawa-tawa ng pangyayaring ito. Gumamit ang Russian Defense Ministry ng app na gustong ipagbawan ni Putin para magpadala ng mensahe sa mga taong walang kaugnayan sa digmaan. Sobrang taas ng pagkukunyari ng Russia. Pero ano pa ba ang asahan mo mula sa isang bansa na pilit naghahanap ng kahit anong desperadong sagot para gamitin ang mga nangyari nitong mga nakaraang araw sa Ukraine bilang patunay na kayang sirain ng mga drone nito ang parada ng Victory Day ng Russia kung gugustuhin ng Kiev? Muli, tungkol lang ito sa takot na may istorbo ang Victory Day. Takot sa mga drone ng Ukraine na umatake sa Moscow at sa kapangyarihang pinakawalo ni Putin sa isa sa mga pinakapalpak na pananakop na nakita ng mundo. Pero balikan natin ang mga pag-atake ng Ukraine noong Mayo 7 para sa natitirang bahagi ng video. Ipinapakita ng ataking iyon ang tatlong bagay na mas nakakasira kay Putin at sa kanyang mga kasabwat kaysa dati. Una, ang mga pagkatalo ng militar ng Russia ay umaabot na sa labas ng Ukraine hanggang sa kanilang kabisera. Walang ibang paraan ilarawan ang plano ng Russia para sa Victory Day Parade. Hindi pinapatay ng mga bansang hindi binabagabag ng takot ang mobile internet services. Ang mga parada na dapat ay napapakita ng lakas militar ay hindi binabawasan hanggang halos mawala ng isang bansa na naniniwalang kasing lakas sila ng kanilang sinasabi. Hindi man tuwirang sinabi ng Rusya na Ukraine ang pangunahing dahilan, ipinakita ng Ukraine noong Mayo 7 kung bakit iyon ang kaso, at hindi rin pabor sa isang nagpapakitang lakas na parada ang sitwasyong operasyonal sa Ukraine. 30% ng mga sundalo ay namamatay o nasusugatan, katumbas ng 35,000 kada buwan. Nahihirapan ang Rusya dahil kulang sila sa kagamitan, lalo na sa air defense na tatalakayin pa natin. Sa usaping psikolohikal, ang pag-atake ng Ukraine sa Moscow, 2 araw bago dapat ganapin ang parada ng Tagump ay matinding dagok. Tama lang na matakot si Putin. Kailangan niyang harapin ng katotohanan na nagsisimula ng makita ng mga Ruso ang totoo sa likod ng mga sinasabi niyang siya lang ang makakapagprotekta sa kanila. Paano nga ba magiging totoo yon? Pinapakita ng usok mula sa Novominsk na hindi kayang protektahan ni Putin ang mahalagang pasilidad militar. Kaya paano pa ang mga tao sa Moscow? Sunod, ang mga long-range drone ng Ukraine. Ang pag-atake ng Mayo 7 sa Moscow ay pinakabago sa serya ng malalayong pag-atake ng Ukraine laban sa Rusya na yung 2026. Sa bawat lumilipas na buwan, ang mga drone ng Ukraine ay nakakarating ng mas malayo at mas marami ang pinapaputok papunta sa Rusya kaysa noong nakaraang buwan. Nabaliktad na ngayon ng Ukraine ang dating dominasyon ng Rusya at nakamit na nila ang pagkakapantay sa paggamit ng mga long-range drone. Nanggunguna na ang Ukraine. Noong Marso, nagpakawala ang Ukraine ng mahigit 800 na mas maraming drone papuntang Rusya kaysa sa inilunsad ng Rusya papuntang Ukraine na may partikular na bilang na 7,347 para sa Ukraine at 6,462 para sa Rusya. Hindi inaasahan ng pagbabagong ito at nagpapakita kay Putin na umangat ng paggawa ng drone ng Ukraine kaya na nitong umatake sa Moscow at iba pang bahagi ng Rusya. Pwedeng ipadala ang mapanirang mensahe sa himpapawid. Noong Mayo 7, nakita natin na hindi sapat ang pinsalang dulot sa malaking pasilidad ng Novominsk sa Rusya para mapatigil ang operasyon nito. Hindi kayang mapahinto ng ilang drone ang ganong kalaking pasilidad. Mas mahalaga ang mensahe ng Ukraine. Kaya nitong tamaan ng Moscow gamit ang drone. Lalo pang titindi ang estratehiya sa pangmalayo ang pag-atake ng Ukraine mula ngayon. Ayon sa New Voice of Ukraine, merong 1,042 na nakumpirmang pag-atake ng Ukraine laban sa mga target ng Russia sa Crimea, sa 4 na silangang oblast na minomonitor, at sa mismong Russia mula Hulyo 2025 hanggang sa unang mga araw ng Abril 2026. Ayon sa talaan, umabot sa 100 ang pag-atake bawat buwan mula Setyembre 2025 hanggang Pebrero 2026. Pero pagdating ng Marso, biglang nagibang lahat. Tinama ng Ukraine ang 288 target nung buwan na yon, higit doble kaysa nung nakaraang buwan.
At sa unang 10 araw ng Abril, nakatama na ang Ukraine ng 79 na target. Sa katapusan ng buwan, nadoble ng Ukraine ang mga pag-atahing katamtaman ng layo na yung Abril kumpara noong Marso. Dagdag pa ang long-range attacks sa Russia, kitang lumalakas ang kampanya kada buwan. Mula, malinaw ang mensahe. Paparating na ang mga grupo ng drone. Malinaw na naitatag ng Ukraine ang isang linya ng produksyon na nagbibigay daan dito na atakihin ng Russia kahit kailan ito gusto. At ibig sabihin nito, hindi kailanman magiging ligtas ang Moscow. Ngayong Victory Day, tinanggihan ng Ukraine ang panawagan ni Putin para sa tigil putukan. Pangatlo, ito ang pangunahing dahilan ng mga desperadong pangawagan ng Pangulo ng Russia. Halos bumigay na ang air defense ng Russia sa sobrang abala. Kung may ipinakita man ng pag-atake ng Ukraine noong Mayo, pito ito ay nawala ang Moscow ng sapat na air defense na kailangan nito para may pagtanggol ng maayos ang sarili laban sa isang pag-atake ng Ukraine. Isipin mo, ayon kay Mayor ng Moscow, 11 lang sa halos 350 drone na pinakawalan ng Ukraine noong Mayo, 7 ang tumarget sa kabisera ng Russia at Karatig rehiyon. At sa mga iyon, may ilan pa rin na malino na nakalusot papunta sa isang mahalagang pasilidad ng loistika. Ito ay kabiguan para sa Russia at nagpapakita ng kawalang silbi ng mga pagtatangka ni Putin na protektahan ng pinakamahalagang lungsod ng Russia. Tulad ng itinuro ng Forbes, ang Russia ay kasalukuyang humaharap sa kakulangan ng mga missile para sa air defense na sintomas ng pinaigting na kampanya ng Ukraine at mga pag-atake laban sa paggawa ng Russia na naglimita sa kakayahan ng Russia na gumawa ng mga missile na kailangan nito para sa depensa. Hinahatak ng Russia ang mga depensang panghimpapawid na mayroon pa ito pabalik para depensahan ng Moscow ayon sa Forbes at suportado ito ng United 24 Media. Noong ika-6 ng Mayo, iniulat nito na naglagay ang Russia ng karagdagang 40 air defense system sa isang hugis-singsing na depensa sa paligid ng kabisera ng Russia. Hindi mga bagong sistema ang mga iyon. Sabi sa ulat, inilipat lang ito ng Russia mula ibang reyon na nagpapakitang inuuna ni Putin ang depensa ng Moscow. Sa kahit anong paraan, panalo ito para sa Ukraine. Ipinakita ng ika-7 ng Mayo na hindi gumagana ng maayos ang mga bagong depensa gaya ng gusto ni Putin. At kahit gumagana man ang mga ito, pinahina ni Putin ang ibang rehiyon ng Russia, kaya mas madali silang tamaan ng mga susunod na pag-atake. Baka ito ang mangyari sa Mayo siyam kung umatake ang Ukraine. Pwedeng maligtas ang Moscow, pero ang mga rehiyong nawala ang air defenses ay pwedeng atakihin ng drone sa mga military at oil facilities na dating binabantayan ng nailipat na depensa. Hindi lang kami nagsabi niyan. Nung Mayo 6 ayon kay Zelensky, napansin namin na nagbubukas ito ng dagdag na oportunidad para sa long-range na parusa. Itatakda ang mga kaugnay na prioridad. Kinukuha ng Russia kay Pedro para ibayad kay Pablo. Hanggang kailan nila magagawa yon bago maging halata na target na ng Ukraine ang natitirang Russia para sirain? Dapat nang tanggapin ni Putin na malinaw at matibay ang mensahe ng Ukraine na yon. Kayang tamaan ng drone ng Moscow at halos anumang lugar sa Russia. Iniulat ng New Voice of Ukraine noong Mayo 5 na ang mga drone ng Ukraine na may abot na lampas sa 1,000 milya ay kaya na ngayong maabot ang mahigit 70% ng populasyon ng Russia. Ginagawa nila yon. At ito ang nagdulot ng matinding takot kay Putin sa kapalaran ng Moscow. Sinusubok ng Ukraine ang bagong henerasyon ng mga long-range drone nito sa mga pag-ataking lampas sa mga isinasagawa nito sa kabisera ng Russia. Sa kaibuturan ng Russia, mahigit 1,050 milyang layo, matatagpuan ang pinakamahalagang hiyas ng hukbong himpapawid ng Russia, ang Su-57 na fighter jet. 2 rito ay naging abo na dahil sa pag-atake ng Ukraine. Panoorin ang aming video para sa detalye. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para makita pa ang iba pang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.